Nawalan ako ng gana mag-vlog. Dumating na sa point na hindi ko gusto ng tumingin ng YouTube ko. Paano ko ba sabihin? Ang toxic talaga. Hello mga Ganun pala. Charot! Paplang. Hello, kumusta kayo guys? Hindi ko alam kung naaalala niyo pa ako. Siguro iba sa inyo, hindi na ako kilala. Kasi it has been 4 years since I last uploaded my vlog. So, ayun. Kamusta kayo? Hi! Grabe! Ang tagal na panahon na. More than 4 years na nga ata yung last vlog ko. Kasi parang March 2021 pa yung last nag-vlog ako ng Kilikili Prank. But anyways, hello po ulit. Ako po si Ingrid de la Paz. Parang may something sa bibig ko. Ayun. Let me introduce myself para po sa mga taong hindi ako nakilala or nakalimutan na ako. Ako po si Ingrid de la Paz. Ako po ay dating artista sa ABS-CBN. I was launched in Star Magic Circle 2013 together with Liza Soberano, Julia Barreto, and Janela Salvador. Some of my shows are Got to Believe, Passion de Amor, and Wildflower. 10 years din ako naging parte ng ABS-CBN. Actually, namimiss ko rin umarte. Namimiss ko yung meron akong character na binubuhay, ginagampanan, tapos mapapanood ko, and makikita kung nagampanan ko ba ng tama yung character na yun. Acting talaga will always be my first love. Ito naman yung commercial ko sa Jollibee. I am sure madaming nakapanood sa inyo nito lalo nung pandemic. Lagi siyang ina-add sa YouTube that time. And share ko lang, 4 times akong nag-audition sa iba't ibang Jollibee commercial bago ako nakapasok dito. And right now, I have a new life here in Canada which I want to share with you guys. Recently po, kakagraduate ko lang. Like, sabi ko nga kanina, may 4 years na akong hindi nakapag-upload sa vlog ko. 2 years na rin po since I stopped yung pagiging artista ko dahil nag-aral po ako dito sa Canada. I just graduated with high honors! Yay! Studying abroad is one of the hardest things I have experienced. Yung adjustment, hindi siya naging madali. Totoong lalabas ka sa comfort zone mo. Actually, wala nang comfort zone at all. Ingrid Nicole Moreno de la Paz with high honors. Yung mga bagay na hindi ko kayang gawin dati, kaya ko palang gawin yun dito. Akala ko strong na ako noon, may mas isa-strong pa pala. Pinaghirapan ko yun sobrang pinaghirapan ko. Thank you Lord talaga, kasi ginabayan niya ako. Yung journey ko dito hindi naging madali. I'm a working student while I'm studying, na talagang todo focus ako sa school ko kasi gusto ko talaga graduate with honors. And binigay ni Lord sa akin, high honors pa. Kaya thank you Lord, sobra. Pangarap ko po kasi talagang graduate. Nung pag-graduate ko po ng high school, wala po kaming pera nung time na yun. So kailangan kong mag-work para makapag-college ako. And then pagdating ko ng college, nag-artista naman po ako. So medyo nahirapan akong i-balance yung time. Ngayon, after 12 years, yay! Andito na! Ako ay graduate na. And thank you rin pala sa abscbn.com kasi feature nila yung pag-graduate ko. Hindi ko rin-expect yun na ma-feature pa yung graduation ko. Ano pa bang bago sa life ni Ingrid ngayon? Sobrang iba yung life ko dito. Right now, I'm enjoying my time being a mom with my daughter, Kirsten. Almost 6 months na rin po since nung nagka-baby ako. Hindi namin na-expect na darating si Kirsten sa buhay namin. May PCOS din ako, so hindi ganun kadaling magka-baby. Tapos nung nalaman kong buntis ako sa kanya, nag-aaral ako, nag-work ako. Tapos nag-OJT pa ako that time. Pero thankful ako sa kanya kasi hindi naman niya ako pinahirapan sa pregnancy. Actually, 5 weeks na nga siya nung nalaman kong buntis ako kasi hindi ko alam na buntis ako. Wala akong symptoms, hindi ako nahihilo, hindi ako nagsusuka. Nung lumalaki na siya, ang struggle ko lang is ang bigat niya kasi big baby siya.
Tapos lagi pa akong nakatayo kasi ang work ko sa kusina. So, yung likod ko, sumakit talaga siya. Sobrang excited namin na dumating si Kristen sa buhay namin. I had a very happy pregnancy. Then, nung manganganak na ako, nagkaroon ng complications. Nagkaroon ako ng infection sa uterus. And tumaas yung heart rate niya. So, kailangan i-emergency C-section. Grabe, sobrang memorable nung araw na to. Nawala lahat ng fear nung nalabas na siya ng mga doctors. Yung first cry niya, hindi namin makakalimutan yon. She's really the biggest blessing na binigay sa amin ni Lord. And we love her unconditionally. Ayan, naka-video. Hi! Anak! Hello! Hi! Hello! I am very blessed to have her. She's the best thing happened to me. As in, sobrang happy ko na dumating siya sa life ko. She changed me from dating Ingrid na very impulsive and immature. Akala ko before mature na ako, hindi pala. Oh my God. Ngayon ibang Ingrid yung parang feeling ko, parang parang ibang tao pala ako before, ibang tao rin yung ngayon. Parang ganun yung na-feel ko nung nagkaanak ako. Right now, I'm living happily with my partner here and with my baby, Kristen. And I have my partner with me too. Most of the time, I post him in my Instagram. So, siguro yung iba sa inyo nakita na rin siya. But dito sa YouTube, hindi ko pa siya pinupost kasi, Anyway, I started posting reels na sa Facebook page ko. And sa Instagram ko, if you are following me, and I hope you follow me there din po. Para sa mga hindi pa nagko-follow sa akin, Facebook is Ingrid De La Paz. And my Instagram is De La Paz Ingrid. And also my TikTok, De La Paz Ingrid din po. So, ayun, I upload cooking vlogs there because that's what I enjoy. So, I hope you support me there din po. And right now, itong vlog na to, bigla ko lang naisip na mag-vlog today. Ibang-iba yung Facebook, IG, TikTok, iba rin yung YouTube eh. So medyo naguguluhan ako, saan ba ang uunahin ko? Pero inuna ko yung Facebook, tsaka yung IG. Actually, pati yung TikTok. Naisip ko naman na why not mag-upload naman ako dito? Kasi ang tagal ko nang hindi nakapag-upload. Medyo mahirap na pagsabay-sabayin ko lahat. So let's see. Tignan ko muna kung okay. And, ayun, tsaka gusto ko rin kayo kamustahin and gusto ko rin na mag-thank you. Alam nyo, ang dami kasing nangyari sa life ko na dumating na sa point na hindi ko gusto nang tumingin ng YouTube ko. Paano ko ba sabihin? As much as possible, gusto kong ingatan yung mga salita ko, syempre. Some of it, ayoko na sanang ibanggitin to, but some of it are not good na hindi nawalan ako ng gana mag-YouTube. Hindi ko gustong mag-vlog na ulit dito kasi naging ang toxic talaga. But ang tagal na nun, mas may nanggugulo pa sa akin. So, but brush it off na lang. Gustuhan ko rin na magkaroon ng peace of mind at magkaroon ng private life na muna. So, yun, 4 years, I think enough naman na yun. And right now, I'm very happy with my partner and with my baby. 4 na taon din, hindi ko chinecheck yung mga comments nyo. As in, wala. Talagang totally no YouTube. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magbabasa ng kahit anong comments, mananahimik ako. Ganun yung trauma na inabot ko last time. Ngayon, ready na ako ulit. I read the comments and then nakakatuwa lang kasi may mga nagko-comment pa rin na sana mag-upload ka ng vlog ulit. Support pa rin sila. Tapos may mga recently lang na nag-comment sa akin na I subscribe na yun nga, sana mag-upload na ako ng vlog. Nakakatuwa kasi may mga taong nagsistay at may mga taong dumarating pa. Kahit sabihin nyo nga tagal-tagal ko nang hindi nagpaparamdam, nakakatuwa lang. And I'm very thankful kasi nandyan pa rin kayo. Hindi kayo nagsawa sa pagsusuporta sa akin. And ayun,
Siguro hanggang dito na lang muna ako. Kasi hindi pa ako nagla-lunch. Gutom na ako, guys. Ay, yung baby ko, umiiyak na din. Sana supportahan niyo po yung mga next vlogs ko. I will try to be consistent na sa pag-upload. For sure, dito i-upload ko is yung life ko here in Canada. And then, kung mag-upload man ako sa Reels naman is yung mga cooking vlogs ko, sana supportahan niyo pa rin po ako. Maraming salamat po sa inyo. And please don't forget to like, share, and subscribe. Ay, naalala ko pa. Bye guys. Thank you.